negosyong may nag-e-export. Pagmamahal daw kasi ang presyo ng kanilang produktong ibinebenta sa ibang bansa, kaya mas hindi ito nakakasabay sa mga mas murang kalaban. Ayan. Kunyari, ikaw exporter ka, pag bumaba ang halaga ng dolyar sa piso, yung tumatag ang piso, lugi ka na agad. Siyempre. Kasi lahat ng palabas mong pera, nag-iba na eh. Diba? Naibenta mo ito sa mataas na halaga, ngayon pagbibili mo ng mababa, lugi ka na agad. Pati sa OFW. Yes. Hindi agad sila, o kaya, yung padala nila. Dolyar, ano yan, hindi agad ilalabas. I-hold mo dapat na. umasa silang tataas pa sa susunod ng mga araw. Oo. On the other hand, ganun talaga bawi-bawi lang May masaya, may malulungkot. Siyempre, dahil konti na lang yung matatanggap ng mga kamag-anakan dito sa Pilipinas. Pero yung mga travelers naman, matutuwa kasi makakabilis ng dolyar ang mababa, tapos traveler sila. Samantala, malaking problema po para sa 8 barangay ng Paquibato District sa Davao City ang nasisira nilang mga taniman dahil sa mga pesteng daga. Sa ngayon nga itinaas na ang state of calamity sa lugar, tinatayang aabot sa 3 milyong piso ang pinsala sa taniman ng rat attack doon. Kabilang sa mga nasira ang mga palayan, taniman ng mga mais, maging ang mga bunga ng nyog. Kaya naman umaksyon na ang lokal na pamahalaan at namigay na ng seedlings sa mga magsasaka para makapagsimula muli sa pagtatanim. Okay, pasalaan naman natin ang mga ito sa ating Ronda Reports. Sa sunog ang sumiklab sa Barangay E. Rodriguez sa Cubao, Quezon City, 3 bahay po ang natupok at 6 na pong pamilya naman ang naapektuhan. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante? Yes, Igan, tinatayang nasa 30 bahay ang natupok at 6 na pong pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab pasado alas 9 kagabi sa Montreal Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Igan, 2 ang naiulat na nasugatan. Ito'y sina Dayan Encarnado, 16 na taong gulang, at si Benito Marcos, 35 taong gulang. Igan, ayon sa BFP, sa isang 2-story residential house raw na gawa sa light material at pag-aari ni Angelita Jose nagsimula ang apoy. Umabot pa ito sa ika-4 na alarma bago na ideklarang under control pasado alas 10 ng gabi. Patuloy pang inaalam ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at faulty electrical wiring naman ang tinitinghang sanhi ng sunog. Yan ang aking Ronda Report mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, ito naman po, balitang sports po tayo. Matapos nilang manalo laban sa Mongolia, pinagkakaguluhan na talaga po ang mga miyembro ng Philippine football team na Azcals kahit saan man sila magpunta. Ilang araw bago sila magpunta sa Baguio City para sa muling pagsabak nila sa training, nagsagawa muna ng autograph signing session ng Azcals sa isang mall sa Maynila. Game na game naman silang nag-post para sa mga gustong magpa-picture at sa araw ng linggo, sasabak na sa high altitude training ang Azcals sa Baguio City para paghandaan ang muling pagtatapat nila ng football team ng Mongolia sa Game 2 ng AFC qualifying match sa home court ng kalaban. Kaya naman dapat nilang paghandaan ang napakalamig na klima ng Mongolia at patitibayin daw ng training nila sa Baguio ang kanilang resistensya para makasabay sila sa takbuhan sa malamig na lugar. Go Azcals. Pero diba sabi nila mas mahirap daw yung kung galing ka sa lamig, tas kailangan mong lumaban sa mainit, mas mahirap daw yun. So, mas kumpiyansa sila na pag sila naman ang pumunta ng Mongolia, kahit malamig doon, kayang-kaya nila yung Pero ano nga ito, below zero, no? Oo nga, yun lang yung problema. Para sa ila kaya naman Naka-shorts, daw. ano ba? Naka-shorts. Oo. Meron bang winter outfit ng mga soccer? Naka-long sleeves lang sila. That's it? Oo. Baka thermal naman yung... Yung Pero naka-expose pa rin Pero kita yung tuhod. Ay. Long pants pwede. And speaking of idols, alam niyo ba na maging ang ating pabansang kamao, Manny Pacquiao, ay may idol din. At siya ang tunay na inspirasyon ng kanyang kakaibang hairdo ngayon. Pero hindi po Justin Bieber inspired ang bang si Manny. Hindi rin po ginaya ang Fab 4 ng Beatles. O di kaya si Lito Camo, ha? Ayon kay Pacman, none of the above ang mga taong yan bilang inspirasyon ng kanyang haircut. Sa interview na sa kanya ng US Magazine, nilinaw ni Manny na inspired siya ni Kung Fu Master Bruce Lee. Yan, yung kanyang recent hairdo ay kay Bruce Lee nang galing. Panalo si Bruce Lee. Si Bruce Lee I pala. love Bruce Lee. Pero talaga Lito Pero bagay sa kanya. Actually, magkakamukha na sila.
Oo nga. Tito Oo, Paco, like, yan. It's the bangs. It's the bangs talaga, no? Buti huwag ka tumabi kay Manny. Ayun. Oo nga, pag pinahaba ko nga eh, ganun Jinky talaga inspired yung ni, aking ni hair. Reg. Oo nga, Why pwede. not? Oo. Hindi nalalayo. Okay, ito naman, bibilog kayo sa isang lalaki sa Australia. Bakit? Tumilapon po siya sa gitna ng dagat. Palayo sa kanyang bangka. Hinampas daw ng alon ng bangka kaya siya tumalsik. At hindi na siya nakakapit pa rito. Kaya naman walang nagawa ang mama kundi lumangoy papunta sa Mampang na napakalayo. Pinilit niyang langoyin ito ng 6 na oras at 7 kilometro ang kabuang layo ng kanyang nilangoy. Man. Walang tigil. Wow. Kapag nagpahinga raw kasi siya, itinataboy siya ng tubig palayo. Natampihan pa siya ng jellyfish at may nasa lubong pang pating. Pero swerte pa rin siyang nakaligtas. Yan. Deng. Ano oras mo? Buti hindi great white yung nakasalubong yung pating. Dahil pag great white yun, wala ka na makikitang ganyan. At saka yung cramps, di ba? Yung nabigla yung katawan mo sa 6-7 oras Ano na na oras na langoy, walang tigil. Eh, yung lakad nga lang, nakakapagod. Diba? Oo. eh, isang lap nga lang, nakakailang buga na ako eh. Di ba? Isang lap na eh. Pero siya, baka talaga naman siyang swimmer o athlete. Ilang pounds ang nilose Kaya niya. kaya niya yan. Laki sa tubig. Oo, swerte, no? Ito naman po sa Amerika, isang supercomputer ang nanalo sa game show na Jeopardy kontra sa 2 best players nito na tao. 3 episode na naglalaban na ang 3 sa Jeopardy at sa final showdown, nagtagumpay ang supercomputer na binansagang Watson. Pero hindi naman perfect sa kanyang mga sagot si Watson. Katunayan sa ilang punto, nakatay pa siya ng isa sa mga contestant at ayon pa sa ilang insider, ilang beses ding nag-crash si Watson sa taping ng mga episode. Pina-perfect pa siya. Oo. Pero parang hindi naman nalalayo yung kanilang score, no? Bram Stoker. Galing. Dracula. Oo, also Dracula. At sa London naman, United Kingdom, agaw atensyon sa isang zoo ang isang 4-month-old na gorilla na natututo ng maglakad. Noong una ay tila nag-aalangan pang humakbang ang gorilla na si Tiny, palayo sa kanyang mommy. Ang Western Lowland gorilla na ito ay pinanganak noong October 2010. At mula noon ay lagi ito maasa sa kanyang ina na pinangalan ng Mijuku. Pero ang mami niya tinuturuan at ina-encourage ang anak na lumayo at tumayo at paglakad. Tuwang-tuwa naman ang mga bisita ng zoo sa baby gorilla dahil ang mga kagaya ni Tiny ay critically endangered na. Parang tao yun. Paano yung pag lumaki na, Tiny pa rin pangalan yan? Oo nga. Oo. Alaskado sa mga kaibigan niya. Parang tao na marami ng buhok. Di ba? Alam mo, lumaki siyang gorilla, tapos Tiny. Sabi siguro mga barkada niya, alam ko na ba't Tiny tawag sa'yo? Kasi yung mata mo medyo singkit. Okay. Pati ba sila dumadaan sa gano'n? Oo naman, barkadahan. Hindi. Sure. Yun. Alas, At tiyak namang ma-amaze kayo sa isang lolang Briton. Bakit? Dumayo pa sa Peru para magpakitang gilas. Nako, tingnan niyo naman si Lola sa sa dance floor. 76 years old na ang lolang ito. Pero kita niyo naman, hataw. Tinalo si Nanay Jonisha. Bigay todo pa rin siya sa paghataw ng salsa with matching paikot-ikot pa si Lola dancer. At sumusuot pa sa ilalim ng kanyang partner. May kasama ba yun? ako todo bigay nga po si Lola, pero ayan nga po, nakita natin, kahit naplakda pa siya sa sahig sa isang punto ng dance routine, ay tuloy-tuloy pa rin siya like a true graceful dancer. Tumayo pa si Lola at humata muli, kaya dahil sa effort ni Lola, pasok siya bilang pinakamatandang salsa dancer sa Guinness Book of World Records. Kaya yan ni Mami Dino. Kaya yan. That's challenge. Ayan. Buti wala siyang Alzheimer, no? Para Hindi naman siguro tayo yung lola kumataw sa mga magnanakaw last week, ano? Ay, Sarili na gano'n. Siya yung Tingnan mo nakapas. yun, ayan, no? Wow. Maganda ko lang kasi sa Di ba na atin. ano siya? Sa atin, may ginawa kaming storya sa tunay na buhay. 64 years old, ballerina. Wow. Oh, diba? Ang ganda ng posture niya. Tsaka mukha siyang bata kahit lola na siya. Talaga. Nakakaano pa siya? Yes, nakaka-split everything. Leg stand, lahat. Wow. Lola ballerina. Galing. Piruwet. Bakit? Delikado, dapat may dinadalang regular sa orthopedic. Hindi, pero okay ang bones niya. Ang galing talaga. Ah. Kaya, walang osteoporosis. Baka nagagata siya.
nakuha siya sa commercial ng gatas dahil doon. Ang galing. Okay, narito na ang hirit panahon ni Laban Jover. Love. Maraming salamat, Igan. Meron pa rin po tayong namamataang low pressure area pero shallow lang po yan mga kapuso, so huwag kayong kabahan. Yan po ay nasa 220 kilometers east of south ng General Santos City. Lumipat siya mula po sa Davao kahapon. Kaya naman po ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaroon po tayo dyan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Meron din po mga malawakang pag-ulan sa Mindanao na posible po magdulot ng landslides at flash floods. Ingat-ingat sa ating mga kapusong Mindanaoeños. At sa Metro Manila naman po at natitirang bahagi ng Pilipinas, magkakaroon po tayo ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ating pong sunrise, 6:19 ng umaga at ang ating pong sunset ay mamayang 6:01 ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Gabriel Rojas, happy birthday! Good morning mga kachika! Ito muli ang Buena Manong Chika ngayong fun Friday morning. Teen pop sensation na si Justin Bieber pinasaya at pinakilig ang kanyang fans sa London premiere ng kanyang movie. Sinalubong ng nakakabinging tilian si Justin sa pagdating sa premiere. At para sulit ang pagpunta ng fans, pumirma pa siya ng autographs at namigay ng passes para sa premiere. Ang pelikula Justin Bieber Never Say Never ay tungkol sa rise to fame ng teen singer. Tampok din dito ang iba't ibang kuha ng batang Justin na tumutugtog ng musical instruments. At para sa mga true blue believer Bieber fans dyan, mapapanood niyo ang movie in 3D. May Bieber fan na ako. Pero grabe talaga si Bieber. Talaga na siya. Parang siyang prodigy. Ang galing niya eh. O kasi bata pa talaga siya, musikero na siya eh. Oo. He's meant to be a star. O hindi lang siya dinampot sa YouTube at ito sumikat ka, diba? Oo, correct. Ako May yung mga, background. may girlfriend na siya, yung mga fans iyak na. Sino ang girlfriend niya? Si Selena Gomez. Oh! Wizards of Waverly Place sa Disney. Star. Ito ba yan? Yeah. Yung Pinay na nakahalikan niya. Kahapon. Diba may Pinay siyang nakahalikan daw? Justin Villegas. Totoo din yun. Nakalikan lang, pero di naman... Okay na rin yun. Iwalay sila kasi. Okay, good news para sa lahat ng mga loyal kapuso dyan. Maraming salamat sa inyong lahat dahil ginawa niyong #1 ang GMA, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi nationwide. Maging sa Urban Luzon at Mega Manila, nangunguna pa rin tayo mga kapuso. Kaya mula dito sa inyong unang hirit barkada at mula sa GMA, maraming salamat, Pilipinas. Abangan niyo po ang Balita Pilipinas Oy! sa News TV. Oy, papandasal na. Itong Nielsen to Oo. yung matagal na nag-survey. Salamat. So, kaya magpapandesal ang director natin ngayon. Uy, dalawa director natin ngayon. Direk Kaya nga, Noel dalawa and sila. Direk Pai Magkati. ba? Kayo na bahala kung paano kayo mag-ate. Basta may padala dun sa kabila. Okay. Dito na kayo kung saan laging exciting at nagpapapandesal ang mga director namin. Tingnan umaga dito sa Unang Hit! Iba na ngayon, panahon na ng suddenly. Okay lang lahat, suddenly magkakalagnat. Simpleng sipon lang.